Kabengador, welcome back for another live streaming. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat, especially sa ating mga Kabengador na viewers ngayon. Ayan, meron tayo syempreng bibirahin at bebenggahin na mga topic. Nako, eto na si Lustay mga kababayan. Kinakabahan na po. Oo. Dahil ano po ba ang nalaman or bagong nadiskubre ni Senator Sani Trillanes, mga kababayan. Napakaganda po nito, no? Napakagandang pag-usapan nito at tayo mismo ang huhusga, mga kababayan, at magbibigay ng ating mga opinion hinggil nga dito sa bago pong bagong lead. Okay, sa di umano ay kinasasangkutan ng vice presidente nila ng mga didilis, mga kababayan, talaga namang inaabangan ito ng sambayan ng Pilipino. Ayan, palike and share po muna ng ating live, mga kabengador, para po, ayan, mainit-init ang ating kwentuhan. Ayan, shoutout po pala sa lahat ng mga nag-abang at shoutout po sa ating mga kabengador, especially sa ating mga kasamahan dito sa Bengador. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan. Okay. Waiting. Ayan, Ma'am Daisy, shoutout. Ayan, shoutout muna tayo sa ating mga kabengador dyan. Ayan, magandang gabi po. Ayan, para po marami tayong kasama rito. Paki-like and share na rin po sa inyong mga Facebook at sa inyong mga YouTube. Ayan. So, etong ang pupuntiryahin natin dito, mga kababayan, no? Ito pong usapin ng wait lang, ayusin natin. Yan, yung usapin dito po kay Madriaga, mga kababayan. Ito pong kay Madriaga. Dahil nga po, no, sa nasabing kasangkot itong si Sara Duterte sa mga, saan po? Sa mga mafia, sa mga sindikato, mga kababayan. Ito palawak na ng palawak kasi kamakailan, mga kababayan, kung maaalala po natin, ayan, salamat sa masarap na tsaa. Ayan, tsaa tayo, mga kababayan. Ayan, kung maaalala po natin, mga kababayan ko, ay meron pong inilabas na statement si Madriaga, 'di ba? Yung kanyang under oath, okay? Meron pong matinding sinalaysay si Madriaga hinggil nga po dito po sa sindikato di umano na kinasasangkutan ng mga Duterte. Nako At ito ay nakapagbigay ng ng kabukasan ng ating isipan hinggil na naman sa bagong issue na kinakaharap ng mga Duterte. Kasi kung matatandaan po natin, mga kababayan, si Senator Sani Trillanes po ang isa sa mga tumutok, no, sa mga illegal na droga na di umano ay pumapasok sa bank account nitong mag-amang ito at ng mga kapatid pa, mga kababayan. Higup muna tayo, no? Ay, nako, sarap. Game. So, eto nga, mga kababayan, meron nga pong natuklasan itong si Senator Sani Antonio Trillanes na panibago pong impormasyon. Kung ano itong impormasyon na ito, wala na tayong patumpik-tumpik pa, no? Anuhin na natin ito, benggahin na natin ito, mga kababayan. Ayan, shoutout Ma'am Adela Brasos, Ma'am Elizabeth, ayan, Ma'am Mona Liwanag, at sa lahat po ng ating mga kabengador na nanonood ngayon. Ayan, so eto, pakinggan na natin, mainit-init pa to, mainit pa sa tsaa na iniinom ko ngayon. Okay, let's go. Lang po comment kung loud and clear tayo kasi minsan nawawala eh. Yun ang issue yan ni Ramil Madriaga, gayon din ang plunder complaint na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Makakasama natin live via Zoom si dating Senador Antonio Sani Trillanes. Magandang hapon po, Senator Trillanes. Welcome po sa Rangkada Balita. Sir, medyo nakamute po ata kayo, Senator. Yan.
Yan. Okay. Okay na. Yes, opo. Yes, Senator. Senator Una, magandang hapon nga po. Welcome sa Arangkada Balita. Senator Una, alam ko minsan may mga sarili kayong sources, pero ano po Yes. anong info na nag-gather nyo tukol muna dito kay Ramil Madriaga? Bukod sa mga nalaman na natin sa telebisyon. Sa kasalukuyan po ay nagkakandak po kami ng pagsisiyasat doon po Nako. sa mga salaysay niya. Ayan na. Binavalidate natin yung mga pwedeng mavalidate. Kasi Mm. kailangan na dahan-dahan ang approach natin dito dahil mabibigat yung kanyang mga aligasyon. At Yes, totoo. but we cannot just brush it off, no? Mhm. While sabi nga natin, a dime a dozen yung mga ganyang yung mga lumalabas na scammer, kaya kailangan natin siguraduhin na itong kay Mr. Madriaga ay totoo bago natin talagang ilabas ng tuluyan. Mm. So yung pong mga aligasyon po niya ay sa inyong pagkakaalam ay bago or meron naman po bang basehan? Ito ay consistent naman dun sa pagkakilala natin dun sa Duterte family. Oo, tama. Sila ay involved sa iba't ibang mga illegal na operasyon, kasama na yung illegal drugs, kasama na yung mga pogo, at iba Yes. pa. At lahat ng uri ng korupsyon, ito ay ginawa nila nung nasa Davao pa lang sila dahil sila yung hari at reyna doon, kaya hindi sila nasisilip. Yung mga kumukontra sa kanila, yung ilang media na nag-expose sa kanila early on, pinagpapatay, ano? Yan, sila June Pala, Correct. at meron si isang a certain Soto, ang apelido. So, tinumba. Kaya ito, nasanay sila sa ganyan. Ito Oo. ngayon, tinitignan din natin kung yung mga claims niya ay hindi lang yung yung claims per se, kung hindi, siya ba ay nasa posisyon na pwede niyang maggawa yung mga kiniklaim niyang ginawa niya. Yun. Gaano ba siya ka-close talaga? Kumbaga Okay, nasa inner circle ba talaga siya Sarah. para malaman niya yung ganitong yung mga details na masyadong Correct. detalyado talaga na mga ano. Yes. Pero yun nga po, Senator Trillanes, marami pa rin yung nagsasabi nga dahil yung timing nito, di ba, may nagsampa ng plunder case, biglang lumutang ito si Madriaga. Marami ang medyo may agam-agam with regard sa kanya. Kumbaga sabi, teka, wag muna natin akapin ng gusto etong si Madriaga. Pag-aralan natin na muna itong taong to at posible na baka daw pakawala ito para magulo yung investigation. Kayo ho ba, nababasa nyo na posibleng mangyari nga ito? Sa totoo lang, itong si Madriaga ay inilapit na rin sa amin mga a few months back. Okay. Kaso talagang napakaraming mga issues noon na tinututukan natin. Kaya hindi na isang tabi po natin yan. Pero ilang investigador na rin po ang napapunta ko to vet. No? Kasi ano yan may facing yan. Hindi pwedeng kung anong unang bungad, yun na. Kailangan Correct. So ayan muna, putulin muna natin si Sentry dyan. Ito kasi mga kababayan, ang pinapalabas nga kasi ng mga Duterte, pinapalabas po ng mga supporter ng mga Duterte na di umano ay nililihis itong issue ng flood control. Okay? Kung hindi ba naman to longest itong mga ito talaga. Unang-una sa lahat mga kababayan, patuloy po actually, sabi nga ni Pangulo, meron na naman nagbalik ng pera ha. Meron na naman po nagbalik ng pera na dating miyembro ng DPWH mga kababayan. Patuloy po ang pagtugis dito sa mga most wanted na ngayon mga kababayan. Okay? Kaya po ako personally hindi ko nakikita dito na nagkakaroon ng personal interest itong mga naglabasang ito. Kung ako tatanungin nyo, okay? Pero hindi ko alam dun sa mga DDS kasi ang mga DDS pagka merong issue, ito masaklap na katotohanan talaga. Pag merong issue kasi ang mga Duterte, ang feeling nila, pinagkakaisahan na ang mga Duterte. Feeling nila, pinupolitika na sila, 'di ba? Pero ang katotohanan mga kababayan,
no? Hindi naman po talaga basta-basta yan, i-entertainin eh, 'di ba? Ng mga investigador. Kung hindi naman credible yan, 'di ba? Tama ba? Oh, comment down below kung kayo ba ay naniniwala na ito ay personal interest. Kasi para sa akin po, mga kababayan, ito ay kagaya nga ng sinabi ni Senator Trillanes, ito ay matagal nang inisyu ito. Matagal nang sinabi ito si Madriaga. Kasi kung matatandaan natin mga kababayan, nung issue kay Madriaga, kay Roque po yan. Okay? Agawan po sa ano yan eh. I think as far as I remember, agawan po yan sa lupa, no? Oo, kaya pinakulong ni Harry Roque. Oo. Nagka-personalan sila ni Harry Roque. Pero gayunpaman mga kababayan, ang pinapalabas ng mga ng mga politiko na nakadikit kay Sara, ito ay demolition na naman daw. Paglihis na naman daw sa totoong kwento. Well, ano naman na yan eh, kumbaga sa mga kababayan, kanimbahaw, 'di ba? Oh, wala namang pinagkaiba yan eh sa ginagawa nila eh, 'di ba? Oo, nire-reheat lang nila. Patuloy nga sila na patuloy nga sila ng tapon sa ating mahal na pangulo ng kung anong-anong propaganda. Kung tutuusin mga kababayan, wala naman na talagang planong tumakbo ang ating mahal na pangulo. 'Di ba? Naandyan na yan si Pangulo eh. Ang gusto nila kasi mangyari, pumalit agad si Sara kasi alam nila mga kababayan na 101% hindi na mananalo sa 2028 election itong si Sara Duterte. 'Di ba? Alam natin 'yon, nabudol na nga tayo ng tatay, bobo nga yung tatay, 'di ba? Tanga nga yung tatay syunga-syunga 'di ba? Oh. 'Di ba? Puro bunganga lang nga yung tatay, puro yabang nga lang yung tatay, eto pa kayang anak. 'Di ba? O kaya ako, naniniwala ako mga kababayan dito sa sinasabi ni Senator Sani Trillanes regarding dito sa investigasyon na gagawin kay Madriaga. O tuloy natin. Makita natin, mapiga talaga natin. Oh. Maraming ways to vet until finally ma-satisfy tayo. Oh. So, ito, ako nga, sa tingin ko, nahuli na ito. Supposed to be nung kasagsagan ng Quadcom, doon ito lumabas. Kaso, mukhang hindi pa siya nag-give up dun sa samahan nila ni Sara Duterte. Hindi pa siya nagagalit nung panahon na yon. Kaya, siguro, binagbibigyan pa niya ng pagkakataon na matulungan siya. Kaso, mabuti tayo sa punto ngayon. Ayun na nga, sa mga hindi po nakakaalam,